Si baby Anna Victoria at Asaf ay isang miracle twins dahil nung 2 buwan pa lang sila sa tiyan ay binawian ng buhay ang kanilang ina. Ngunit nagulat ang mga doktor dahil hindi tumigil ang pagtibok ng puso ng mga bata. Patay na ang utak ng kanilang ina, ngunit matagumpay silang naipalaki at naisilang pagkalipas ng 123 days. Kahit na wala ng buhay ang kanilang ina, ay ipinadama pa rin ito ang pagmamahal sa kanyang mga anak dahil prinotektahan at binigyan niya ng buhay ang kanyang mga anak hanggang sa huling sandali. Paano ba milagrong nakasurvive ang kambal ganong wala ng buhay ang kanilang ina? Narito ang makaantig damdaming kwento ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak kahit pa hanggang sa kamatayan. Ang mag-asawang Muriel Padilla, 24 na taong gulang, at Frankelyn Padilla, 21 taong gulang, ay masayang namumuhay sa Campo Largo, Brazil kasama ang kanilang panganay na anak na si Isa Beatriz. Ngunit hindi nila inakala na sa pangalawang pagbubuntis ni Frankelyn ay mararanasan nila ang malungkot but at the same time masayang pangyayari sa kanilang buhay. Isang araw habang papunta sa trabaho si Muriel ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa na si Frankelyn. Sinabi nito na bumalik siya sa kanilang bahay dahil napakasakit ng kanyang ulo. Ang akala ni Muriel ay simpleng sakit lang ng ulo ang nararamdaman ng kanyang asawa. Kaya sinabi niyang uminom na lang ito ng gamot at siya ay papasok pa. Ngunit sabi naman ni Frankelyn na kumikirot ang likurang bahagi ng kanyang leeg at ito'y napakasakit at nararamdaman niyang tila babagsak na siya. Kaya nagmadaling bumalik si Muriel sa kanilang bahay. Pagdating niya ay nakita niya ang kanyang asawa na nanginginig, umiiyak, nahihilo at nagsusuka dahil sa sakit. Kaya agad-agad na dinala ni Muriel ang kanyang asawa sa ospital. Habang papunta na sila sa ospital ay may biglang sinabi di umano si Frankelyn sa kanya. Sabi niya, kailangan mong maging handa na tanggapin ang nangyayari sa akin ngayon dahil mananatili ako sa ospital at hindi na ako uuwi. Iyon ang mga huling salitang narinig ni Muriel sa kanyang asawa bago siya nawala ng malay. At iyon rin ang huling sandaling nakita niyang buhay ang kanyang asawa. Pagdating ng ospital ay sinuri agad si Frankelyn ng mga doktor. Napag-alaman nilang may cerebral hemorrhage ito kung saan may pumutok na ugat sa kanyang utak na naging dahilan ng matinding pagdurugo nito at naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Marami pang tests at scans ang ginawa kay Frankelyn para malaman kung gumagana pa ba ang kanyang utak. Ngunit sa kasamaang palad, idiniklara ng mga doktor na si Frankelyn ay brain dead na. Ibig sabihin ay wala na talagang buhay si Frankelyn. Sinabi rin ng mga doktor kay Muriel na maaaring hindi na mabubuhay pa ang kambal na dinadala nito. Sa mga panahong iyon ay 9 weeks old lang ang kambal. Ngunit ayon naman kay Dr. Dalton Rivabem ay bibigyan nila ng 3 araw na mabuhay ang mga bata dahil sa maraming CT scans ang ginawa kay Frankelyn. Binigyan rin daw nila ito ng powerful drugs at antibiotics. Ibig sabihin, ang lahat ng ito ay mapupunta sa mga bata. Ayon pa sa mga doktor, kapag hihinto na ang pagtibok ng puso ng kambal, ay papatayin na nila ang artificial life support machine at maaari ng ilibing ni Muriel ang kanyang asawa. Ngunit napakalaking milagro ang naganap dahil hindi tumigil ang pagtibok ng puso ng kambal kahit na nakalipas na ang 3 araw. Nung ginawa ng mga doktor ang ultrasound, akala nila ay wala na ang kambal. Ngunit hindi sila makapaniwala na lumalaban ang mga bata para mabuhay. Bago tayo magpatuloy, nagustuhan niyo po ba ang kwento natin so far? Kung oo, ay mag-comment po kayo ng big yes. Ayon kay Dr. Rivabem, ang mga organ ni Frankelyn ay gumagana at intact pa lahat na tila ba buhay pa rin siya. Kaya napagdesisyonan nilang panatilihing buhay si Frankelyn sa pamamagitan ng life support machine para ipagpatuloy ang paglaki at pagdevelop ng kambal sa kanyang tiyan.
Humingi ng tulong si Dr. Vabem sa isang physician sa Portugal na nakahawak na rin ng ganitong kaso kung saan matagumpay ring naisilang ang isang bata na lumaki at nag-develop sa loob ng tiyan ng yumaong ina sa loob ng 107 days. Marami pang ibang kasong ganito sa mundo, ngunit natatangi ang kaso ng pamilya Padilla dahil bukod na 2 bata ang kanilang nailigtas, ay umabot pa ng 123 days or 4 na buwan bago isinilang ang kambal. Sa kasalukuyan, ito ang naitalang pinakamatagal na pinanatiling buhay ang isang brain-dead na ina para mailigtas ang kanyang dinadala. Napakasensitibo ng kasong ito, kaya naman plinanong mabuti ng mga doktor kung paano nila masisiguro na mapanatiling buhay ang ina para lumaki ang kambal. Ngunit hindi naging madali ang proseso dahil nagkaroon ng komplikasyon at kinailangan ng tuloy-tuloy na suporta ng mga gamot para ma-maintain at ma-measure ang blood pressure sa mga ugat, puso at arteries. Minomonitor rin ng mga doktor ang pagdaloy ng dugo at dami ng oxygen sa katawan ni Franklin. Minomonitor din ang kanyang nutrisyon at gumamit sila ng antibiotics sa buong proseso. Minomonitor naman ng mga doktor ang kambal sa pamamagitan ng ultrasound araw-araw. Ayon kay Dr. Rivabem, ang kanilang main goal ay ang mapanatiling gumagana ang mga organs ni Franklin upang mapatuloy ang paglaki at pagdevelop ng kambal. Kahit patay na ang utak, ay kaya pa rin namang mabuhay at magdevelop ang mga sanggol sa sinapupunan, basta't gumagana lang ang mga organs ng kanilang ina. Bukod dyan ay kinailangan nilang siguraduhin na nararamdaman pa rin ng kambal ang pagmamahal at pagkalinga na siyang hindi kayang gawin ng kanilang ina. Kaya naman si Muriel at ang kanyang pamilya ay araw-araw na bumibisita sa mag-iina. At pati na rin ang mahigit 20 professionals na nag-aalaga kay Franklin at sa kambal. Talagang nakakaantig ng puso ang mga eksena sa ospital dahil ang mga doktor, nurse, nutritionist, physiotherapist at mga health professionals ay gumawa ng routine kung saan kinakantahan, kinakausap at hinahaplos nila ang tiyan ni Franklin. Kinakantahan nila ang kambal ng mga children's songs at gumawa pa sila ng himig na para lang sa kanila. At hindi lang yan, nilagyan pa nila ng mga larawan ang paligid na malapit sa kama ni Franklin. At sinasabihan rin nila ng "We love you" ang kambal araw-araw. Ang ICU ay punong-puno ng pagmamahal, pagkalinga at pampalakas ng loob para sa kambal at sa pamilya upang ito'y maging matagumpay. Dumating ang araw kung kailan ayon sa mga doktor ay ready na isilang ang kambal. Pagkalipas ng mahigit 4 na buwan ng tuloy-tuloy na paglaki nila sa loob ng tiyan ng kanilang ina, matagumpay na naisilang ang kambal sa pamamagitan ng cesarean section noong February 2017. Tuwang-tuwa at nagsiiyakan ang mga tao sa ospital nang maisilang ang kambal. Tinawag ni Muriel ang kambal na Miracle Twins at totoo naman dahil isa itong napakalaking milagro. Ang batang babae ay pinangalanan nilang Ana Victoria at mayroon itong timbang na 1.4 kilograms. Ang batang lalaki naman ay pinangalanan nilang Asaf at may timbang ito na 1.3 kilograms. Ipinanganak silang premature, ngunit ang importante ay isinilang silang buhay. Dahil sa hindi pa nga sila fully developed pagkasilang nila, ay kinailangan nilang manatili muna sa ospital. Inilagay sila sa incubator sa loob ng 3 buwan para maiwasan ang panganib ng infection na makukuha nila sa labas at para na rin magkaroon sila ng lakas